Hello everyone, good day. We are the group 4. Our topic for today is chapter 4, the human person flourishing in terms of science and technology. Technology as a way of revealing. May konti akong panimula. Malaki ang naging pagbabago ng agham at teknolohiya sa buhay ng tao. Hindi lang sa larangan ng material na pag-unlad, kundi maging sa paraan ng pag-unawa at pakikisalamuha ng tao sa mundo. Sa kanyang tanyag na akda na ang The Question Concerning Technology. Dito hinamo ni Martin Heidegger na ang karaniwang pananaw na ang teknolohiya ay isang simpleng kasangkapan o instrumento na ginagamit lamang ng tao upang makamit ang tiyak na layunin. Sa halip, ipinahayag niya na ang teknolohiya ay dapat maunawaan ang kanyang pinakadiwa o ang pinakamalalim na diwa bilang isang paraan ng pagbubunyag, isang proseso kung saan inilalahad at inilalabas ang katotohanan. Sa kabanatang ito, tatalakayin namin ang pagkakaiba ng diwa ng tradisyonal at makabagong teknolohiya. Pangalawa, susuriin ang mga panganib na dulot na tinatawag na enframing. Pangatlo, pagbulay-bulay kung bakit para kay Heidegger na ang sining ang nagsisilbing daan upang maibalik ang mas tunay na ugnayan ng tao sa teknolohiya at sa mundo. Susunod po ay tatalakayin ni Hilmarie Ganyalongo. Good day everyone. Today, we will be presenting our report about one of the most important philosophers in 20th century. Martin Heidegger, a philosopher. Sabi ni Martin Heidegger, the essence of the technology is by no means anything technological. Ano nga ba ang ibig sabihin to? Pero bago ang lahat, kilalanin muna natin kung sino nga ba si Martin Heidegger. Martin Heidegger was born on September 26, 1889 in Meßkirch in southwest Germany. Martin Heidegger was one of the most influential philosophers in 20th century. Si Martin Heidegger ay lumaki sa katolikong pamilya dahil ang kanyang tatay ay isang sakristan sa simbahan. His early youth, siya ay nag-aral sa Constance noong 1903 at siya ay isang scholar dito na kung saan ay suportado siya ng simbahan. At ang una niyang naging layunin ay maging pari. Natapos ni Heidegger ang kanyang high school noong 1909 at after completing high school, siya ay naging Jesuit novice. Ngunit iniwan ni Heidegger ang pagpapari dahil sabi niya, ang dahilan niya ay kulang sa health o problema sa kalusugan. Noong 17 years old na siya, ay nabasa niya ang libro ni Brentano na kung saan ito ay tungkol sa meaning of being ni Aristotle. At dito na nagsimula ang habang buhay na paghahanap ni Heidegger sa meaning ng being, sa kahulugan ng meaning ng being o pag-iral. Si Heidegger ay pinagpatuloy niyang pag-aaral sa Freiburg University kung saan ang una niyang tinake or kinuha ay ang kursong teolohiya. Ngunit iniwan din niya ito gaya ng dahilan niya sa pagpapari. Heidegger ay lumipat sa filosofiya, matematika at natural science. And then, nung nakilala niya si Edmund Husserl, na-impluwensyahan siya, lalo na yung libro nitong Illogical Investigation. Ngunit kalaunan ay unti-unti siyang lumayo sa philosophy ni Edmund Husserl at bumuo siya ng sarili niyang paraan sa pag-iisip. In 1913, Heidegger
was completed a doctorate in philosophy with a dissertation on the doctrine of the judgment in psychologism under the direction of the Neo-Kantian philosopher Heinrich Rickert. Si Heidegger ay nagturo ng walang sahod na lecturer at dito niya na inumpisahan na gawin ang kanyang philosophical ideas. At si Heidegger ay naimpluwensyahan siya ng mga gawa nila Aristotle, Kant at ni Nietzsche. Martin Heidegger and his philosophy. First is the being and time, or sign and sight. Tinalakay ni Heidegger ang dalawang uri ng being. First is the logical being, and then second is the material being. Under logical being, meron siyang dalawa. Yun yung immaterial and intangible. Sa klaw ng logical being, ang lahat ng mga umiiral at nag-e-exist na immaterial at intangible. Ang mga ito ay nag-e-exist sa ating isipan. Halimbawa, love, freedom, and numbers. Ito ang main concern ni Heidegger sapagkat dito nagmumula ang pag-iral or being. Ang B, ang malaking B, ay substance ng lahat ng umiiral sa mundo. Halimbawa na nga lang ulit ay sa numbers, hindi natin siya nahawakan, ngunit iniisip natin ito logical. Sa material being naman, meron siyang dalawang under, the material and the tangible. Umiiral o nag-e-exist na materials, feelings, and tangible na nag-e-exist ito sa ating labas ng ating isipan. Halimbawa, puno, lamesa, upuan, o lahat ng mga nahawakan natin. Meron itong physical na presensya at nakikita natin, nahawakan, nararamdaman. Next is Dasein. Ano nga ba ang Dasein? Sa Dasein, inilarawan ni Heidegger ang pag-iral natin sa mundo. Tinukoy nito kung ano nga ba ang kahulugan at karanasan bilang tao guided by our thoughts, feelings, and experiences. Ang perspective niyang ito ay nagsimula sa impluwensya ni Kierkegaard. Ang da ay mula sa, o ang meaning ay there, at ang sign ay to be. So, being meets world o pagiging narito. Ibig sabihin, tayo bilang being ay nadatnan na natin itong mundo na meron ng structures at inaangkop natin ang ating sarili kung ano ang meron sa mundo natin. At ito ang bumubuo at humuhulma sa ating thoughts, feelings, and experiences. Ang Dasein ay hindi lamang pinag-uusapan kung ano ang buhay. Pinag-uusapan dito kung paano ka mamuhay, kung paano mo maunawaan ang iyong sarili sa mundo. Sa Dasein, hindi sapat na alam mo na buhay ka. Buhay ka lang. Ang mahalaga ay maunawaan mo ang ibig sabihin ng mabuhay at kumilos ng may kamalayan sa mundo. Halimbawa nito, pumasok ka sa school. Pumasok ka, nag-attendance, kumain, at umuwi. Ganun lang ulit yung routine mo. Hindi yung Dasein. Pero kung bigla mong tinanong ang sarili mo, para saan ba itong pag-aaral ko? Paano ba dapat mamuhay ng may saysay at ano ang kahulugan ng buhay ko bilang estudyante, bilang anak, bilang kaibigan. Ito ang Dasein. Hindi ka lang basta tao na nag-exist sa mundo o hindi ka lang basta tao na nandito sa mundo, kundi isa kang nilalang na may kamalayan at paghahanap ng kahulugan sa mundo. Next naman ay throughness. Lalo niyang pinag-iral ang buhay natin sa mundo dahil sa throughness. Sabi niya,
we are being thrown into this world. Ang pagbato sa atin dito sa mundong ito ang nagpapaliwanag ng ating pag-iral bilang tao. At hindi natin pinili na maibato dito sa mundong ito. Kung saan at kung kailan tayo ibabato, wala tayong ideya. Kaya dahil dito, interesado si Heidegger kung paano mahuhubog yung ating pagkatao dahil sa pagbato natin sa mundong ito. Para mas maunawaan natin, ginamit ni Heidegger ang magic sock para bilang metaphor. Para kay Heidegger, lahat ng bagay ay mailalagay sa sako, maging ang sako mismo. Kahit sino mang nilalang o being ay maaring ilagay sa sako. Dahil ang only requirements para mailagay sa sako ay yung pagiging being o yung mga umiiral sa mundo. Tignan natin ang nasa loob ng sako. Sa loob ng sako ay ginamit ni Heidegger ang hermeneutical circle upang matukoy natin ang ating pagkakakilanlan at kahulugan ng pag-iral natin sa mundo. Hermeneutical circle, our world of familiarity. So, tinukoy ni Heidegger ang standpoint at kung paano natin ito tinitignan ang mundo. Ngayon din, kung paano natin maunawaan ang ating kahulugan bilang tao o meaning of life as a person. Mula sa thoughts, feelings, at experiences na gawa ni Kierkegaard, pinalawig ni Heidegger ang composition natin bilang tao, gaya ng language, values, customs, and then traditions, cultures, habits, and religion. Upang makilala natin ang ating pagkatao, tingnan natin ang hermeneutical circle. Ang mga ito ay kusang niyayakap na natin once na maibato tayo dito sa mundo. Mga magulang, teachers, o kung sino man ang mga nakakasalamuhan natin dito sa mundo, ay siya yung tumutulong upang mahulma ito sa ating pagkatao. Sa language and technology. Language is house of being. We can think because we have this language. It is already given to us, and thinking takes place within language. Pinahalagahan din ni Heidegger ang gampanin ng language para sa atin. Ito ang nakakatulong sa atin upang makapag-isip at makita ang purpose natin sa mundo. Binigyan din niya na ang mga ito ay humuhubog at humuhulma sa ating pagkatao sa pakikipag-usap natin gamit ang wika at paggamit natin ng makina na produkto ng teknolohiya. Nakikita natin kung paano tayo nakikisalamuha sa ating kapwa-tao at sa lahat ng bagay sa mundo. Para sa kanya, ang technology ay nandyan na buhat noon pa. Tayo ang tumutuklas na nakatago sa ating mundo. Higit na maunawaan natin ito sa salitang discovered. Para kay Heidegger, meron tayong material cause or raw material, formal causes or plano sa paggawa ng teknolohiya. Ang efficient cause ay para sa process, and the final cause ay yung purpose or goal. Ang pamana ni Heidegger sa filosofiya ay nananatili sa pamamagitan ng kanyang mga contribution, gaya ng sa existentialism, phenomenology, is dumako naman tayo sa the essence of technology. It cannot be denied that science and technology are responsible for the ways society is continuously being modernized. Science and technology continuously seep into the ways people go about their daily lives. However, the omnipresence of science and technology must not eclipse the basic tenets of ethics and morality.
Mahalaga ang papel ng science at technology sa ating mundo. Binago at ipinamodernize ang ating lipunan. At nasa lahat ng aspeto ng ating buhay ang science at technology. Pero siya ay may paalala, hindi dapat matabunan ng teknolohiya ang ethics o ang pagkatao at moralidad or kabutihan. Kung umuunlad ang ating teknolohiya, kailangan kasabay nito ang pag-unlad ng tao, yung kabutihan at yung pagkatao. The essence of technology can be captured in its definition. In his treatise, The Question Concerning Technology, Martin Heidegger, 1977, explains the two widely embraced definitions of technology, instrumental and anthropological. Instrumental definition, technology is a means to an end. Para dito, ang technology ay hindi layunin, kundi paraan para makamit ang isang layunin. Isa itong kasangkapan or tool na ginagamit ng tao ayon sa kanyang pangangailangan at mithiin. Halimbawa, cellphone for communication, car para mas mabilis ang pagbiyahe, and then internet para sa impormasyon at koneksyon. Next naman is anthropological definition. Technology is a human activity. Ang technology ay gawa ng tao. Lahat mula sa pag-impento, pag-manufacture, paggamit at sistema ay produkto ito ng activity ng tao. Ibig sabihin, ang technology ay laging nakaugat sa ating kakayahan bilang tao na mag-isip, lumikha at gumamit para makamit ang ating layunin. Ngayon ay bumalik tayo sa sinabi ni Martin Heidegger. Ang iniisip ni Heidegger dito, ang teknolohiya ay hindi lang tungkol sa gamit, halimbawa machine, cellphone, computer, sasakyan at iba pa. Para sa kanya may mas malalim na diwa o essence ang teknolohiya para ito ang paraan ng pag-unawa at pagharap ng tao sa mundo. Ibig sabihin, ang teknolohiya ay hindi lamang bagay na hawak natin, kundi isang paraan ng pag-iisip kung paano natin inilalantad o binubuksan ang realidad para sa ating lipunan or sa ating layunin. Halimbawa, para sa akin, yung cellphone ay kung titignan ko ay isang bagay lang pang text, pang call, pang social media. Pero sa pananaw ni Heidegger, ang cellphone ay simbolo kung paano ginagawang mabilis, abot kamay at kontrolado ng tao ang komunikasyon. Ang essence or diwa nito ang paraan kung paano natin makikita ang mundo bilang bagay na dapat i-optimize, i-connect at i-control. Good day again, everyone. Let's proceed our next topic, technology as a way of revealing. But before that, ipinakikilala ko ang pinakadakila na philosopher na nagpaliwanag ng teknolohiya bilang isang paraan ng pagbubunyag. Siya ay walang iba kundi si Martin Heidegger, isang German philosopher na kilala sa kanyang ambag na mga phenomenology, hermeneutics at existentialism. Itinuturing siya bilang isa sa pinakamahalaga at pinaka-impluwensya na philosopher noong 20th century. Ngayon, si Heidegger ay hindi siya against about science and technology. Ang tinututulan lang niya ay ang pang-aabuso ng tao sa teknolohiya. Kung paanong ginagamit natin ito nang walang pakialam sa kalikasan. Binigyan din niya na dapat matutunan at igalang ang parehong teknolohiya at kalikasan. Next. Martin Heidegger, in his work, The Question of Technology, aimed to characterize technology and how humans relate to it. He argued the importance of understanding the essence of technology
Because on matter what we do, we will always intertwine with technology. Sabi ni Martin Heidegger, diba, isa siya pinakadakilang philosopher nung 28th century na tumalakay sa malalim na kahulugan ng teknolohiya. Sa kanyang akda The Question Concerning Technology, nilalayon niya na ipaliwanag kung ano ang tunay na katangian ng teknolohiya at kung paano naugnay sa tao. Karaniwan iniisip natin ang teknolohiya bilang kasangkapan o imbensyon na ginagamit upang mapadali ang gawain o bilang produkto ng talino ng kakayahan ng tao. Ngunit ayon kay Heidegger, ang teknolohiya ay may hihigit pa rito. Para sa kanya, mauunawaan ng essence ng technology ang tunay nitong pinagmulan at kahulugan. Sapagkat anuman ang gawin ng tao, hindi niya maihiwalay ang sarili mula rito. Lagi nakatali ang ating pamumuhay sa teknolohiya, mula sa pinakasimple hanggang sa pinakakomplikadong gawain. Kaya naman, kung hindi natin uunawain ang teknolohiya ng lampas sa karaniwang pananaw na ito, ay gamit lamang. Maari tayong malagay sa panganib. Mawawala ang ating mga kakayahang makita ang mas malalim na ugnayan ng teknolohiya, kalikasan at ating pag-iral bilang tao. Sa ganitong paraan, ipinapaalala ni Heidegger na ang teknolohiya ay hindi lamang isang produkto, na ang modernong sibilisasyon, kundi isang parang pagbubunyag ng katotohanan. Kaya bago natin ito gamitin o pagdesisyonan kung paano gagamitin, nararapat muna nating kilalanin at unawain ang tunay na kahulugan nito. Kasi sa ngayon, sa modern technology, nagiging raw materials na lang ang tingin natin sa kalikasan. Kumbaga, reserve. Ang tingin natin sa mga puno ngayon, ginagawa na lang siyang mga papel. Yung ilog natin, ginagawa na lang na hydroelectric, di ba? Hindi na natin nabibigyan ng pagpapahalaga ang kalikasan. Ang lagi na lang nating iniisip kung paano tayo kikita, kung paano natin mapapakinabangan ang kalikasan. Kumbaga nawala na yung ating nawala na yung worship natin sa nature. Nawala na yung respect and love natin. Next is according to Heidegger, technology is commonly understood as both a means to an end, an instrumental characterization technology, and a human activity, an anthropological characterization technology. For Heidegger, these two notions of technology are intertwined. Para kay Martin Heidegger, itong dalawang notion na to ng teknolohiya ay laging magkaugnay. Ito ay makita bilang isang paraan upang maabot ang isang layunin. Instrumental characterization, gaya ng paggamit natin ng cellphone upang makipag-usap. Ikalwa, ito ay tinatingnan bilang isang gawaing pantao o anthropological characterization. Dahil ang teknolohiya ay nililikha, dinidisenyo at pinapagana ng tao. Para kay Heidegger, ang dalawang notion na pananaw na ito ay laging magkaugnay. Totoo na ginagamit natin ang teknolohiya bilang kasangkapan. At totoo rin ito rin ay produkto ng ating talino at malikhaing gawain. Malikhaing gawa. Ngunit,
hindi ito nagtatapos sa usaping ito. Ang teknolohiya ay mas malalim kaysa sa pagiging kasangkapan o gawa lamang ng tao. Ito ay may sariling o pinakamalalim na diwa o essence na dapat nating unawain. Okay, let's proceed. According to Martin Heidegger, there are 3 definitions of technology. First, technology is not an instrument. Second, technology is not a product of human activity. And the third, technology is the highest danger. Okay, later we discuss each definition. Technology is not an instrument. Heidegger strongly opposes the view that technology is a means to an end or a human activity. He points out that technological objects are means for ends, built and operated by human beings. But the essence of technology is something else entirely. Technology, according to Heidegger, must be understood as a way of revealing. Revealing is one of the terms of Heidegger developed to think what, according to him, is not thought anymore. It is his translation of the Greek word aletheum, which means to discover, to uncover what was covered over. This verb is related to the independent noun aletheia, usually translated as a truth. Thought, Heidegger insists a more adequate translation would be unsealment. Para kay Martin Heidegger, mahigit niyang tinututulan ang karaniwang pananaw ng teknolohiya ay isang paraan upang maabot ang isang layunin o isang gawaing pantao. Totoo na ang teknolohikal na bagay ay nililikha at pinapagana ng tao upang magampanan ang tiyak na gamit o tungkulin nito. Subalit ayon kay Heidegger, ang essence ng technology ay hindi lang nakapaloob sa pagiging kasangkapan o imbensyon. Ito ay may mas malalim na kahulugan. Ayon din kay Heidegger, ang teknolohiya ay dapat maunawaan bilang isang paraan ng pagbubunyag o a way of revealing. Ang pagbubunyag ay isang termino na binubuo niya upang ilarawan isang bagay na ayon sa kanya ay hindi masyadong napag-iisipan ng makabagong panahon. Ipinaliliwanag niya na ito sa pamamagitan ng salitang aletheon o nangangahulugang magbunyag o magpakita ng nakatago. Ang pandiwang ito ay nakaugnay sa salitang aletheia na kadalasang isinasalin sa salitang katotohanan. Subalit, para kay Heidegger, mas angkop ang pagsasaling bilang pag-alis ng pagkukubli o unconcealment. Sa madaling salita, ang teknolohiya ay hindi lang makina o inbensyon o kasangkapang ginagamit natin. Ito rin ay proseso na inilalahad ang mga bagay mula sa pagkatatago at pagpapakita ng isang anyo ng katotohanan. Para sa atin, ang revealing o truth sa modernong panahon ngayon, ituturing na lang nating raw materials ang ating nature. Nakakalimutan na natin na ito yung pinagkukunan lang natin ng ating kailangan, tulad ng pagkain,
Pero sa ngayon, sa modernong panahon, nakakalimutan na natin silang irespeto ang Mother Nature. Dinidisregard na natin ang palagi ang kalikasan. Nawawala yung love at respect natin. Katulad ng pagtingin natin sa isang upuan, na ang tingin natin na isang bagay lang. Hindi natin papahalaga, wala tayong pakialam kung matumbayan or maputol ang paa dahil ang tingin nga natin ay isang bagay lang. Pero dahil sa hindi natin pagbibigay halaga sa ating kalikasan, maaaring bigyan tayo ng kapahamakan nito. Dahil nga sa sobrang iniisip lang natin kumita. Iniisip lang natin yung maaring pagkaperahan. Nakalimutan na natin na sila ang nung old technology, iba ang tingin ng mga tao sa kalikasan. Binibigyan nila to ng halaga at pagmamahal. Pero sa ating modernong panahon, nawawala ito dahil binigyan lang natin ng halaga kung ano yung makukuha natin sa kalikasan. Okay. Tingnan niyo yung nasa picture. 'Di ba? Sa old technology, meron lang ilog, may tulay, payapa, may puno, na binigyang respeto at pagmamahal. Nang magkaroon ng makabagong teknolohiya, yung ilog ay ginawa nilang planta, ginawang dam na pinagkukuhaan ng electric power. Sa dalawang picture na yan, makikita nyo na ang laki ng pinagkaiba, ang laki ng pagbabago simula noon hanggang sa magkaroon ng makabagong teknolohiya na yung dating ilog lang at tulay na may puno, may gubat na payapa, ngayon na isa ng planta na pinagkukunan ng electric power. Diyan pa lang maiisip natin na malaki na ang nagbago simula nang nagkaroon ng makabagong teknolohiya. Aminin man natin na malaki yung naging pakinabang natin. Pero aminin din natin na nasira natin ang kalikasan. Kaya isipin natin kung ano ba yung sinasabi ni Martin Heidegger na dapat bigyan natin parehas ng halaga ang teknolohiya at ang kalikasan. Next is that technology is not a product of human activity. According to Heidegger, there is something wrong with the modern technological culture we live today. In our age of technology, reality can only present as a raw material. As a standing reserve, technology should be a way of understanding the world. Our idea of the world and technology is like a sun from the outside and somehow we cannot exert any control. Technology is bigger than us. Ano nga ba yung ibig sabihin nun? The age of technology, somebody or some cases or scenario na marami ng kabataan ngayon or even adult na nalululong sa mga technology or gadgets like computer, na ang original naman ng purpose ng computer should be help to us or a daily task like as student, makakatulong sa ating to like encoding, computation, or storage of data, or even the research. Dahil sa mga social media like Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, nagiging
ang technology na yung nagro-rule sa atin. Na dapat ang tayong mga tao ang nagro-rule sa technology. In the research na ating napapakinggan na karamihan daw na average of Pilipino na mas tumatagal pa yung oras nila na gumagamit ng gadgets. Imagine, meron lang tayong 24 hours sa isang araw pero 10 hours daw yung oras natin para gumamit ng gadgets. Halos kalahating araw tayong gumagamit ng gadgets na hindi naman dapat. Okay lang sana kung gagamitin natin yung oras na yun na gamit ang mga gadgets kung sa mga productive na bagay. Tulad ng sa nag-aaral tayo na ginagamit natin sa pagre-research natin or sa mga nagtatrabaho. Yun yung mga essential. Pero kung nauubos lang yung oras natin sa paglalaro, panonood ng TikTok, panonood ng YouTube na hindi naman mahalaga, is really dangerous para sa atin. Kaya dapat nating bigyang halaga na dapat tayo ang nagro-rule. Kailangan meron tayong disiplina sa ating sarili na dapat tayo yung nagro-rule over technology. The last of definition of technology. Technology is the highest danger. First of all, there is the danger that humans will also interpret themselves as raw materials. Technology might stop us to see ourselves as being that can have those deeper interpretations of reality. Technologies can lock us up to a specific worldview. Technology that only way out of four by Heidegger is the will not to will. We need to open up the possibility of relying technologies while not becoming enslaved to them and seeing them as manifestation of an understanding of being. Sabi nga, technology is not technology. Ang technology ay hindi good or bad. Ito ay kung paano natin gamitin. Sabi nga natin, hindi tayo mabubuhay na walang aircon, walang electric fan, walang ilaw. Pero ito nga ay nagbibigay sa atin ng comfort sa pang-araw-araw na buhay. At tama din na ang technology ay nagbibigay sa atin ng easier in our daily lives. Pero wag nating kalimutan na dapat tayo ang nagro-role sa technology. Hindi yung technology ang nagro-role sa atin. Kung hindi natin maiiwasan, it will be dangerous. Like now, karamihan sa mga kabataan or even at an adult na easily depressed, easily anger. Why? Kasi nawala na yung connection nila na naglalaro sa labas. Naglalaro ng habulan, tumbang preso, na play with interaction. Every day, we need technology. Pero dapat alam natin ang hangganan at magkaroon tayo ng disiplina. Kasi kung wala tayong disiplina, marami dyan na nagiging obese na kasi wala ng exercise. Nakaupo na lang, hawak ang cellphones. Kaya dapat nating magkaroon tayo ng disiplina. Tayo yung mag-rule sa technology. Makikita natin sa picture na ayan, makikita natin sa picture merong na-depressed na babae. In reality, meron talaga na katulad sa mga bata na sobrang gamit ng cellphone
Pag tinawag mo, mabilis silang magalit. Laging sinasabing, wait lang po, ganon. Inuutosan, hindi susunod kasi may tinatapos na games. Andyan din na magkakaroon ng mga sakit sa radiation sa paggamit ng cellphone. Kaya dapat ang paggamit ng mga technology talaga, kailangan may disiplina. Or, ikaw ang magdidisiplina sa mga kabataan. The next is, what is poesis? Heidegger used the ancient Greek way of looking of causality to initially determine the essence of technology. He discussed what we mean by cause by using the concept of the four causes. 1. Causa materialis, the material by which something is made up of. 2. Causa formalis, the form of material that makes it what it is. And 3. Causa finalis, the purpose of the thing. And the last one, causa efficiens, the one which cause for the thing to be formed. Makikita nyo na may chalice sa picture. Then, mamaya, isasabi ko kung bakit chalice yung nakalagay dyan. He used a silver chalice to illustrate the four causes. The chalice came about because of the silver. It is causa materialis, the form of the chalice. Causa formalis, and because there is a need to use a silver chalice for some purpose. Silver chalice is for purpose like religious tradition. In the Asian, we use chalice for the celebrations. In causa finalis, it is commonly thought that the silversmith, the one which made the chalice, it is the causa efficiens. Silversmiths, yung mga gumagawa ng mga sword na gumagamit ng silver, ng gold, yun po yung silversmiths. The made the chalice is the causa efficiens. Yun po yung apat na nag-illustrate ng causes. Poesis, the four causes deemed to be responsible for bringing forth something. This is bringing forth is term poesis. May dalawang form ang poesis. Ito ay yung bringing forth through external influence, or poesis and bringing forth that occurs naturally. Heidegger characterized poesis as a kind of unveiling or a way of revealing. No, sa mga nabanggit ko sa mga nauna, in a Greek, revealing is aletheia, which can be translated as a truth. The last one is the process of revealing in modern technology as inframing. By Heidegger, use of the word inframing simply means putting in the frame of modern technology everything in this nature. This frame of modern technology is the network or interlocking of things standing in reserve. It is the world centered on man's caprices and demands. It is the world's manipulation and demystifications. In her, nothing is mysterious anymore. As they say, we are only guardians of creations. To disregard this nature of reality is also putting ourselves into the brink of danger. Sabi nga ni Martin Heidegger, ang salitang inframing or Gestel sa German, ibig sabihin nito ay ang paglalagay sa lahat ng nasa kalikasan sa balangkas o frame ng makabagong teknolohiya. Sa loob ng frame na ito,
lahat ng makikitang bagay ay bilang isang standing reserve o reserba na mapagkukunan ng tao na pwede nilang gamitin sa kagustuhan o pangangailangan nila. Ito ang mundo na umiikot lamang sa mga kapritso o kagustuhan ng tao. Isang mundong puno ng manipulasyon at walang misteryo. Sa ganitong pananaw, ang kalikasan at ang nilalang ay nawawalan ng kabanalan na nagiging simpleng bagay na mapapakinabangan lamang. Sabi ko nga, according to Heidegger, iba yung view ng old technology sa nature. Kasi meron silang respeto, love, appreciation. Kaiba sa modernong teknolohiya na ang tingin na lang nila sa environment ay raw materials. Like the forest, ang tingin na lang nila ay production of paper. No longer view of art, work, or blessing of God. Sobrang malaki ang naging pagkakaiba ng old at modern technology. Nawala na ang essence ng nature. Kaya wag natin kakalimutan na tayo ang tagapangalaga sa blessing of creation ni God. Kasi kung hindi natin ito pangangalagaan, babaliwalain natin lahat. Pwedeng mawala lahat sa atin na pinagkukunan natin ng ating kailangan. Kaya magkaroon tayo dapat ng disiplina na siya yung magiging sandata natin para wag tayong balikan ng nature. Kasi katulad ngayon, hindi lang ako, tayong lahat, grabe ang inflation na natin. Like sa sibuyas, sa sili. Dahil sa kakulangan natin ng resources. Andyan din na napaka-polluted na ng ating bansa. Kasi dahil sa ating pagiging careless o wrongdoing. At dahil sa ating kapababayaan, andyan na magkaroon tayo ng bagyo, ng pagbaha, ng climate change, kasi napabayaan na natin ang kalikasan. Kaya always remember na we take care our nature. Kasi sila yung magiging protekta natin so anumang sakuna. Good afternoon everyone, my name is Yasimay Perez, last reporter of Chapter 4. At ngayon naman po is mapag-uusapan natin ang danger of technology. Kasama niyan, mapag-uusapan natin ang perspectives nila Paulo Coelho at Martin Heidegger regarding technology and its essence. And also, we're going to tackle about the risks and benefits of technology. Kasunod naman nating may didiscuss ang art as a saving power. At atin din mapag-uusapan yung perspective ni Friedrich Hölderlin and Heidegger about art as a saving power. At ating malalaman ang role of art as a saving power. But first, let's talk about the danger of technology. So, ano ba yung danger of technology? The danger of technology is not only about gadgets or machines themselves, but about how people allow themselves to be controlled or consumed by technology. When humans depend too much on it, they risk losing their true humanity. So, sabi dito, ang danger daw ng technology ay kapag sobrang nakadepend na tayo dito. At nawawala na yung essence ng pagiging tao natin. So, ang ibig sabihin is kapag nagiging resources na lang ang mga tao and yung nature natin ng technology.
So, ang tanong is, paano natin masasabi na nakukontrol na tayo ng technology? Bago natin masagot yung katanungan na yan, alamin natin muna yung perspective ni Paulo Coelho. So, si Paulo isa sa Brazilian novelist and a member of Brazilian Academy of Letters since 2002. So, sabi niya, in Nature and Humanity, Paulo remarked that it is a boastful of human to think that nature needs to be saved, whereas Mother Nature would remain if human doesn't exist, hence in facing the danger of technology. So, ibig niyang sabihin dito, hindi daw natin dapat isipin na ang nature is kailangan nating iligtas. Kasi kahit mawala ang tao or kahit hindi tayo nag-exist, magpapatuloy pa din yung nature. Ang dapat nating ikabahala or katakot ay yung baka mawala yung essence natin bilang tao dahil sa technology. Kaya dapat maging responsible tayo at hindi hayaang kainin tayo ng teknolohiya. Now, proceed naman tayo kay Martin Heidegger. So, si Martin was a German philosopher and a towering figure in 28th century continental philosophy. So, according to him, the essence of technology, which today's humans particularly like to pay homage, makes them utterly blind to the essence of technology. Ultimately, the essence of technology is by no means anything technologically. So, sabi niya, ang tunay daw na danger is wala sa gadgets or products ng technology, but in the way people see the world because of technology. For example natin dito is yung, para mas lalo po natin maintindihan, for example, is yung puno. In technology, resources lang yung puno na ginagamit paggawa ng papel or ng paper. So, masasabi nating danger ito ng technology dahil sa hindi nakikita ng tao ang kahalagahan ng puno sa nature natin dahil sa impluwensya ng technology. So, ganun po pala kadelikado yung technology natin, no? Pero hindi po natin may tatanggi na napakalaki ng naitutulong ng technology sa pag-unlad ng ating society. But, in the same way, meron tayong mga common risks of technology. So, 7 yung nandito, but common risk lang po ito. Marami pa pong iba. So, number 1 po natin is addiction. Sobrang paggamit ng gadgets. Especially sa mga bata ngayon, napakaraming bata ngayon na addict na sa gadgets, mobile games, ganyan. The number 2 po natin is privacy and security issues. So, dito na pumapasok yung hacking, identity theft. The number 3 is job displacement. For example nito, yung sa agriculture. Diba, instead na tao yung mag-harvest ng isang panangim, no, meron na po tayong ngayon na harvester machinery. Instead na mabigyan ng pangkabuhayan yung tao, is napapalitan na ng technology yung kanilang pagkakakitaan. Number 4 natin is mental health concern. Especially sa social media, napakaraming bashers, no, na nagdudulot ng cyberbullying. Pwede kang magdulot ng anxiety, stress, depression, ganyan, etc. Then number 5 is misinformation. Sa mga content creators din, example, na napakarami nilang mga fake news na sinasabi, pinupost into social media para lang may content at para kumita sila sa sarili lang nilang kapakanan. And next is the digital divide. So, sa panahon ngayon, no, lalo na sa mga adolescents, is kapag naka-iPhone ka, is mayaman ka. Then, kapag naka-Android or wala kang gadgets, yan is mahirap ka na. So, yun yung common risk
ng nadudulot ng technology. Then next is the loss of human values. So yan, nagiging instrument yung tao ng technology instead na tayo ang kumukontrol or nagpapalakad lang sa technology na dahilan na pwedeng magkawala ng ating human essence. So, ganun kadelikado yung nadudulot ng technology kapag mali natin siyang ginagamit. So, dapat as a human or tao is dapat alam nating kontrolin ang paggamit ng technology in a good way. But, sa kabila po ng mga risks na yan, is meron din naman tayong mga benefits na nakukuha or common benefits. Kagaya na lang ng nasa number 1 is can improve communication. So, before is hindi ka pwedeng makipag-communicate kapag malayo. Is letter-letter lang. And matagal pang araw bago makarating sa'yo yung letter kapag nasa malayong lugar ka. But today's, in modern technology, is nagagawa na natin makipag-communicate on time, especially sa messengers, Twitter, yan, sa social media. Yan. Next is the education and learning. So, sa panahon ngayon is madalas nasa internet na, hindi na masyadong nagagamit yung library. Ganyan, kapag may gusto kang makuhang information, search mo lang sa AI. No? So, number 3 natin is global awareness. Especially sa social media din, napakarami nating information na pwedeng makuha. Pero, if naaalala nyo, yung diniscuss natin kanina, yung series, pwede tayong makakuha ng wrong information or fake news through social media. Kaya dapat make sure na i-confirm muna natin na tama yung information na nakuha natin. Next is the healthcare advancement. So, sa panahon ngayon, yung dating lang, mga herbal lang, but ngayon, in a modern technology, napakarami na ring modern medical equipment, no? Napapabilis niya yung diagnosis ng isang doktor sa isang patient. So, napakalaking tulong nun sa mga patient or sa may mga sakit. Next is transportation. If dati, kalikalesa lang yung ginagamit nila nun is kabayo, but in a modern technology, naka-improve ng mga trains, bus, ganyan, airplanes, yan. Then next in agriculture. So, ito na nga yung in-example natin kanina, yung sa agriculture. So, napapadali niya yung pagtatanim. No? Napakarami ng mga machinery na ginagamit in agriculture. And now, let's move on to the previous topic and proceed tayo sa next topic po natin, which is the art as a saving power. So, ano ba yung art as a saving power? So, pag sinabi po nating art, is not totally a sining. So, ibig sabihin, hindi lang siya basta sining. Art, in a philosophy side, is called techne. Techne is a Greek word po. At ang kahulugan niya is revealing the truth. At ang saving power naman daw ay salvation from the danger of technology. So, kapag sinabi nating art as a saving power, is nangangahulugan na revealing the truth as a salvation from the danger of technology. So, ang art as a saving power daw is idea ni Heidegger. At ang tanong ngayon is paano naging saving power ang art sa dalang danger ng technology. So, bago natin alamin yan, is alamin muna natin yung perspective ni Johann Christian Friedrich Hölderlin. So, sabi ni Hölderlin, but whereas the danger is, grows the saving power also. So, sabi niya, ibig sabihin, kung saan daw yung danger na dala ng technology is nandun din daw yung solution or
way para makaligtas tayo sa danger na yon. Kaya nga naisip ni Heidegger yung art as a saving power para maibalik natin yung tamang ugnayan ng tao sa technology sa mundo natin. Okay, dito sa slide na to, dito natin masasagot yung bakit naging saving power yung art sa danger na dala ng technology. So, ano ba yung nagagawa kasi ng art? So, number 1 is revealing. Art reveals deeper truth about life, nature, and humanity. Gaya nga ng mga diniscuss ko kanina is halos nilalamon ng mga tao ng technology. Hindi na natin nakikita yung totoong halaga ng buhay dito sa mundo. So next naman natin ay protection. Arts protect human dignity. Kumbaga, sa tulong ng arts, nadadagdagan yung value ng tao. Kumbaga, mas binibigyan niyang halaga yung buhay ng tao or binabalik niya yung halaga ng tao sa mundo natin. Next role ng arts ay inspiration. Arts inspire the creative and ethical use of technology, which means nakakatulong yung art na magamit natin ng balance at tamay sa creative way ang technology. Next naman natin ang humanization. Arts keep technology centered on human values. So sa ganung paraan, nakakatulong ang art sa atin to help us to prevent human essence. Or in a simple word po, the role of art is to reminding us of truth, beauty, and meaning, and para i-guide tayo sa technology to remain humane. So, nag-provide po ako ng mga examples dito para mas maintindihan natin yung art as a saving power. So, for example po natin dito is yung sa technology view in social media, it can cause stress, anxiety, depression, cause of cyberbullying in social media. But in a art view, music calms, inspire, can remove stress, restores humanity. So, yun na nga sinasabi ni Hölderlin na kung saan yung danger is nandun din yung salvation natin, which is the music is parts of social media din naman po, di ba? So, naganda pa rin po ako ng isang example dito para po mas lalo nating maintindihan. In a technology view, social media content. Social media content has a great bad influence that people can easily adopt. No? Kapag napanood mo na, is pwede mo nang may apply sa buhay mo na pwedeng mag-cost pagkawala ng ating human essence. But in a art view, film or photography can reveal the story and reality of community, culture, or issue are revealed, becoming a way to create awareness. So hanggang dito na lang po yung ating discussion regarding to art as a saving power. So hopefully po na naintindihan ng lahat. Thank you so much po.